Ngayong araw, ito yung unang taon namin dito sa bahay kaya ang lulutuin natin lahat ay special. Bago kami magsimula sa pagluluto, ito na yung inuna ko na gawin ang buko salad. Ito yung dessert na gagawin ko at yearly talaga ay meron kaming buko salad at hindi yan mawawala. Nasabi ko sa inyo, buong buhay ko nilaang ko talaga sa paggawa nito. Char. Kung matitikman nyo ito, panigurado ako na magugustuhan nyo rin dahil wala naman kayong no choice. Sa paggawa nga ng masarap na buko salad, wow, ang gagamitin ko nga ay dalawang fruit cocktail. Tapos gusto ko yung mas maraming nata kaya dalawa talaga ang nilagay ko. Para mas lalong sumarap, nag-add din ako dito ng mansana sa ng cheese. 3 all-purpose cream ang ginamit ko at 2 can ng condense. Sa buko naman 3 nga ang ginamit ko kaya sobrang creamy nito at sobrang sarap. Next naman, nalulutuin ang pinaka-special sa lahat ang lechon belly. Dahil nga unang taon namin dito sa bagong bahay ay syempre magle-lechon tayo. Char. Pakukuluan lang ito sa pressure cooker at lalagyan nga ng mga pampalasa. Pagkakulungan ng mga ilang minuto ay aahunin na at patutuyuin at pagkatapos naman ilalagyan na nga ng foil. Naglagay lang din ang Daddy Giza ng asin bago nga ipasok sa air fryer. Medyo matagal talaga magluto nito kaya matagal tayong maghihintay at sakto lang din naman dahil nga anong oras pa lang ay nagsimula na kami magluto. Sobrang crispy at juicy nga nito dahil nga ang Daddy Gison ang nagluto. Ang next naman na lulutuin ay itong hipon pero ngayon nga ay hindi na kami magbabutter garlic shrimp. Mananawa ka talaga kung palaging ganun ang luto dito sa hipon. May napanood nga lang ako kaya ang sabi ko kay Daddy Gison ay lagyan na lang niya ng parmesan. Ang Daddy Gison nga hindi talaga ako binigo pagdating sa pagluluto. Ay wow. Hindi na nga daw ako mahihirapan pa dahil binalatan na niya lahat itong hipon. Naglagay na nga rin siya dito ng butter saka itong bawang at gigisahin niya lang ito at pagkatapos nga ay naglagay na rin siya ng mga paminta, patis at parmesan. Pagkatapos naman ito ay naglagay na siya ng asukal saka kaunting tubig. First time niya magluluto nito pero ang lagi niya kasi niluluto ay yung chicken wings na may parmesan. Napakasarap nga nito kaya kumuha na ako ng konting kanin at nagpasandok na nga ako kay Daddy Giza ng 2 pirasong hipon. Kako nga titikman ko pero with a twist aba ay nagkuha pa nga ako ng kanin. Ang daming lulutuin nga ni Daddy Gison kaya ang next naman na itong carbonara. Habang niluluto niya itong hipon, nakasalang nga sa gilid itong pasta. Bali magka-carbonara kami ngayon para maiba naman dahil palagi nga namin hinahanda yung spaghetti. Bali yung isasahog lang namin dito ay itong ham dahil hindi nga kami nakabili ng bacon at nakalimutan. Dinito niya lang itong ham at pagkatapos ay magigisa na nga siya ng bawang at itong tuna nga ay nagsahog din pala siya. Hindi niya masyadong gamay ang pagluluto ng carbonara sauce pero grabe ang perfect ng lasa. Ang pinagkaiba talaga namin na Ate Casey, hindi nga ako mahilig sa carbonara at mas gusto ko nga ay yung spaghetti. Mabilis ang luto na rin talaga ang ginawa ni Daddy Gison dito dahil siya lang naman ang nagluluto at kami ay tumutulong lamang. Nakapagluto naman na siya nito dati ng carbonara at nagustuhan nga ni Ate Casey. Nakalimutan niya nga maglagay ng mushroom kaya nilaga na lang niya at pagkatapos itinappings na niya dito sa sauce. Ang pinakahuli niyang lulutuin syempre yung pinakamatagal ang pag-iihaw. Magluluto rin kasi siya ng pork ribs at binabad niya nga ito ng overnight. Iihawin niya nga ito ng nakabalot sa foil at sinabay na nga itong bangus. Medyo nasunog pa nga pero medyo lang naman. Ha? Maingay na nga sa labas at lahat nga ay excited na sa pagsalubong ng bagong taon. Isa nga ito sa mga special na lulutuin ng Daddy Gison ang pork ribs. Ito yung mga pampalasa na nilagay niya, isa na nga dito ang paprika. At kaya naman mas lalong sumarap dahil binabad niya nga ito ng overnight. Inalang niya pa ito sa ihawan at saka niluto at nilagyan ng mga pampalasa, ganun. Bali, isa na nga lang ang kailangan nilutuin at muntikan pa nga makalimutan. Di rin mawawala sa handaan itong ham at simpleng luto lang naman ang gagawin dito. At tapos na nga magluto ang Daddy Gison at lahat nga ng mga niluto niya ay masasarap talaga.